Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at magandang gabi po sa inyong lahat. Once again, ito po ang inyong lingkod, si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Thursday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo, no? Dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM Friends tayo, no? And we hope that dahil araw-araw po tayo nagkakasama ay of course nagiging 6 o'clock habit yun na po kami ni Sister Son, no? And of course we are very happy that lalong-lalo na po yung ating mga masugid at talagang nagtatangkilik ng mga tagapakinig sa atin ay nagpapasalamat po kami sa inyong pagkikinig, paantabay at pakikiisa dito po sa napakagandang programa natin, no, na kung saan ay pinagninilayan po natin ng ang salita ng Diyos. And of course pagka may mga patron saints tayo ay ito po ang ating mga naririnig, no, mga kwento tungkol sa kanilang buhay. Ano ba ngayon? May patron saint tayo ngayon. Ano ba? Saint John Capistrano of Capistrano. Mamaya. At himayin natin ang buhay niya, no? Okay, pero walang ngayon, surprise visitor pala. Wala. Okay, anyway, bumati ka muna. Sige. Ito po, Sister Zon Kayanan, bumabati po sa inyo ng magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, sa inyong lahat na nakikinig, saan man kayo po at nanonood sa internet. And sabi nga, today is October 23, Thursday, and it is the 29th week or 29th Thursday in Ordinary Time. Ayan. Okay. Palapit, Among, ang December. Mm-hmm. At daming yung countdown mo, Among, ilang tulog na lang, yung countdown. 3 na lang. 3 tulog sa installation. Tama ba? Huwebes, Biyernes, Sabado. Hindi, 4 pa pala. 4 na tulog pa, okay. 4 pa at sa Monday na mangyayari yung ating big event, no, sa ating Archdiocese. And of course, ang Pasko. Yung Pasko. Wala akong countdown sa Pasko. Bali, 62 days na. 62. Yan, dahil 25 eh. Okay. Yan, no? Lapit na rin. Countdown naman sa All Saints Day. Yan, mga Halloween. Oo nga. Okay, dami mga countdown talaga, no? Yan. May meeting yata kayo kanina? Of course. Thank you very much po sa mga CLE teachers ng Holy Angel University. Wow. Sabi ni Among Jess kanina, ang sarap daw nilang katrabaho. Talaga. Nagplano po kami abangan po ninyo dyan sa Angeles lalo na. Abangan po ninyo January 20. Parada po ng mga Bible characters, naka-costume po. Iikot kami sa may palengke. Pero nandiyan pa rin si Pope Francis noon. Oo nga, January 20. 15 to 20 yata. I don't know. Let me check, no? Baka first time. Kasi po taon-taon ginagawa namin yon, National Bible Week dito sa San Fernando. Talagang umiikot kami, may contest, ayan. Mga naka-costume. Wag lang i-costume po si Adan at Eva. May may dahon ng saging na monsters. Di ba? Ayan. Ako na lang si Noah. Oh, wow. Si Noah. Sige. Magbibuild ka ng ano ba yun? Boat na malaki. Arko. Ayan. Ayan. Ang pagkan ng no? Kasi nga pinag-uusapan ngayon yung mga costume sa Halloween, di ba? Oo nga, may naikwento nga yung isang teacher sa isang lugar daw. Nagparada, nagkasalubong yung mga costume ng mga santo, nakasuot ng mga santo, Santa, angels, tapos yung isa naman yung nakakatakot. O sino sa palagay mong mananalo doon? Yan, parang, yung mga parang ng mga devils. Liwanag at dilim. Oo,
Oo. Ang ganyan, no? Nagkasalubong daw talaga. Talaga? Oo, Saan sa lugar daan. yan? Saan lugar yan? Hindi ko masyadong narinig yung lugar na sinabi niya, pero talagang nagsalubong sa daan. Light and darkness. Oo nga. Magandang Nakakatuwa. magandang tanawin yan, ha? Yan, nagkasalubong ang dilim at ang liwanag. di ba? Pero ngayon po, ang ine-encourage, even CBCP, ine-encourage po sa November 1st, imbis na po magsuot kayo ng mga nakakatakot, mga mukhang devil, bakit po hindi pa pagsuotan ninyo yung mga anak nyo ng mga angels, ganyan, mga costume ng mga santo, santa, yan. Yan. For a change po. Okay, ako ay maghahanap ako ng sarili kong costume. Oh, surprise. Hindi, sa dapat doon ka sa 12 apostles. Kahit si Santo Tomas, sabi mo, the doubting Thomas. Hindi, hanap ako ng sarili ko. Okay. Secret. Secret. Yan, no? Sige. Bibigyan kita ng costume din. Sige. Yan, no? Okay. Abangan yan, Sister Son. Ayan, no? Kana pasubo yata tayo sa kwentuhan. Okay. Hindi pa tayo Hindi naman, para at least maaliw lang ang ating mga tagapakinig, Oo, no? sige. Okay, bigyan muna natin ang ating hotline numbers. Ang ating Sun hotline number, 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number, 0906-445-3177. 0906-445-3177. Okay, kung gusto naman po ninyong mag-text, ito po yung mga text line numbers. Globe po, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Smart naman po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. At para po sa ating Connect Ka Katekista program, just type REG, all capital letters, and then space, your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school where you belong. O kaya yung address niyo po, or simply yung pong inyong address, no? Or yan, address, at saka at the same time yung mga gusto pong may mga prayer requests, intentions, pasasalamat, ipadala po dito sa 0927-891-0966, no? 0927-891-0966. At pag nag-register po kayo, ay makakatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord. Pasalamatan po natin ang ating napakasipag na nag-aantabay para dito sa ating Connect Ka Katekista program, si Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service. Okay, counseling line naman po, 0922-831-5967. 0922-831-5967. At doon naman po sa live streaming po, kung gusto nyong makita, www.ustream.tv, and then i-search po ninyo yung Bright FM 919. At para naman po doon sa mga past episodes namin na gusto nyong marinig, audio po, sa Facebook account namin, Barkadahan kay Cristo Pampanga. Ando doon po yung mga nakaraang episodes. Yan. Thank you po kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook accounts. Yan, yung ating mga tagapakinig, taga-subaybay from other countries, no? Magandang umaga o hapon po sa inyong lahat yan. Nakikita natin doon namong yung mga nag-view kung ilan. 14 view, ganyan. Okay. Sige. At simulan na natin ang ating pagninilay sa salita ng Diyos. No? Babasahin po sa atin ni Sister Son ang ating ebanghelyo sa gabing ito. A proclamation of the Holy Gospel according to Saint Luke. Jesus said to his disciples, I have come to bring fire upon the earth, and how I wish it were already kindled. But I have a baptism to undergo, and what anguish I feel until it is finished. Do you think that I have come to bring peace on earth? No, I tell you, but rather division. From now on, in one house, 5 will be divided, 3 against 2, and 2 against 3. They will be divided, father against son, and son against father, mother against daughter, and daughter against mother,
mother-in-law against her daughter-in-law, and daughter-in-law against her mother-in-law. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, Among, unang tingin sa gospel natin ngayon parang nakakatakot. Parang wow, nasan ba yung good teachings? Pero mapapansin po natin na ang makikita natin dito parang harsh realities, no? That await those who serve Jesus, who cling to Jesus, no? Kasi po, yung mga nagseserbisyo sa Panginoon, lalo na, then yung buhay po nila, it's not easy. Of course, magkakaroon sila ng mga hard choices, no? Kung minsan, kailangan mong, para bang uunahin mo ang Panginoon, tatalikuran mo yung pamilya mo, yung kaibigan mo, no? Parang gano'n ang makikita po natin dito. Kaya nga, may kasabihan po na many are called but few are chosen. No? Kapag daw isa kang nagsisilbi at titingnan mo ang buhay mo, it is a bed of roses at walang cross, you have to question yourself, no? Na ito ka nagsisilbi pero bakit wala kang cross? No, kasi po yung pain of the cross is the clearest sign daw ng ating discipleship. No? Ang hirap pong maintindihan 'yon, di po ba, no? Pain ng isang cross, yun pala ang sign ng discipleship, no? Sabi nga, without that we have nothing to boast. Kung walang pain of the cross, ay wala tayong i-boast, ano? Siguro po lahat tayo, lalo na yung mga nagsisilbi sa simbahan, may we stand firm in our following of the Lord kahit na po it costs us dearly. Po, mahirap, pero actually po ang nagsaserve sa Panginoon mahirap pero masarap po, no? Kasi may mga crosses talaga na madadaanan natin when we serve the Lord. Pero yun nga ang nagpapatibay sa atin, yung mga crosses na yun. So yun, Yan. Fire daw. Fire. Apoy, Sister Son. Oo nga Yan, mga... mukhang Talagang kumisan dumadaan tayo yan sa, sabi mo nga, yung paghihirap, di ba? Ay, oo. Yan, suffering. Ito No? yun. Pero siguro, karagdagan dito sa fire na sasabihin ng Panginoon dito sa ating ebanghelyo na dadalhin niya, I have come to set the earth on fire. Hindi lang yung, of course, the suffering that we will endure, but I think, alam mo, very, very deep ang symbolism ng fire sa Old Testament, no? At saka sa New Testament, di ba? Kasi yung sa Old Testament, yung alam mo yung burning bush? Ay, oo. The presence of God, di ba? Kinakausap doon ang Panginoon na hindi hindi natutunaw basta nagba-burn lang siya yung bush. O kaya yung kanyang, sabi nga dito sa Book of Jeremiah, His word was also likened to a fire. Nag-aalab din ang salita ng Diyos, no? Hindi lang yung presence niya, but yung salita ng Diyos. O kaya nag-aalab siya, no? Sa galit, no? Sa kasalanan in Isaiah, no? Okay, in the New Testament, alam natin that the Holy Spirit is also likened to a fire, ha? At saka yung sa Acts of the Apostles, di ba? Yung tongues of fire. Yan. Itong fire na sinasabi ng Panginoon, aside from the sufferings that we will endure, isang fire na, ano ba yung gamit ng fire? Una, yung nagbibigay ng liwanag. Oo, liwanag. Yan. So, dadalhin niya itong apoy na ito na para magbigay siya ng liwanag. Okay. Pangalawa, warm. Yung, hindi ba, pag malamig, kailangan natin yung apoy. And at the same time, yung apoy, it also has a purifying and cleansing effect. Di ba? Halimbawa, ini-sterilize natin yung yung mga gamit. Yung mga gamit. Yan, oo. Mga kaldero. Yan, oo. Kasi alam mo, totoo yung sabi mo kanina, yung about suffering that we endure, it has a cleansing, purifying effect, di ba? Tayo'y linilinis ng mga paghihirap natin, no?
it cleanses from, for example, hindi ba pagka may mga pagsubok tayo, doon natin nare-realize, no? Yung mga ginawa nating kapalpakan sa buhay natin. Oo. And of course, ayaw mo nang ulitin. So, may purifying cleansing. Oo. At the same time, kung minsan yan, no? Yung nagbibigay ng liwanag sa atin, no? Yung fire of suffering, sabi mo nga kung minsan, dyan tayo naliliwanagan. Oo. Di ba, pag naghihirap tayo, no? Yun nga, nare-realize natin, mali yung ating ginawa. Tsaka madalas mong sasabihin mo, ayoko nang ulitin ito. Ayoko nang Natuto na ako. ulit. Oo. Pero kung minsan di na natuto. Oo. Diba? Ano? So, pero mas marami yung yan, yung oo. natututo. Ito nga ang sabi ng ating Panginoon na He will set the earth on fire, no? And how I wish it were already blazing. Oo. So parang yung presence niya, no, yung kanyang salita, no, ay magdadala ng ng apoy sa atin to give us light, warm, and at the same time of course sinundan natin ang salita ng Diyos, no? Talagang kuminsan maraming persecution diyan. Pero we will be purified. We will be cleansed. No? I think siguro I think mga listeners natin will agree with me na yun nga, no, this is one big reason why God allows suffering to happen in life, di ba? Yun nga, Tsaka yung tumitibay tayo at linilinis tayo ng Panginoon. Tsaka yung nga ito, totoo ito, yung para bang kung kailangan mong, kumbaga kung kailangan mong magtaas ng boses, kung kailangan, why not? Alam mo kagabi mo nga, sabi ko, imbis na manood ako ng telenovela, meron akong DVD, yung The Gospel of John. Matagal ko nang hindi pinapanood yun So, inulit ko. Tapos talagang tutok na tutok ako sa DVD. Nakita ko ang Panginoon habang pinagsasabihan niya yung mga Pariseo. Talagang yung pagsasalita niya. Magaling yung aktor na lumabas. Yung pagsasalita niya talagang kung hindi ka man tatamaan doon, talagang magbabago ka May halong sweetness na may halong harshness ba? Kung yun ba yung tamang apoy. word? Oo, yun nga. May umaapoy. May halong apoy, pero kahit na nagagalit siya, nakikita mo yung pagmamahal niya. Yung ano niya, nakita. Sabi ko, grabe. Sabi ko, talagang nag-enjoy akong manood. Top loving. Oo, yun nga, yung palagi mong sinasabi. Diba, sinasabi ko minsan Oo nga, minsan ko, tough loving yan. Bakit kahit pinagagalitan niya itong mga Pariseo, nakikita mo pa rin dun sa personality niya yung pagmamahal, sabi ko. Ang ganda po, The Gospel of John. Yan. At yan daw ang ibig sabihin nito ng sinasabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon. Ang apoy ng presensya at ang salita ng Diyos ay dapat magdala sa atin ng liwanag, ng init, no? Yun nga, yung boldness, courage, and at the same time, itong purification and the cleansing effect, no? Sana hayaan natin ang presensya o kaya ang salita ng Diyos na bigyan tayo nitong apoy na sinasabi ng Panginoon, no? Because we cannot be lukewarm, no? Hindi tayo dapat yung mga kuminsan kasi kulang tayo ng sigasig. Diba? Yung nga, yung hindi tayo nag-aalab, nag-aapoy, no? Or kung minsan naman yung pag-aalab, habang una lang. Diba kung minsan meron namang ganun sa atin or tayo mismo, habang primero lang, and then later on, tinatamad ka na, nawawalan ka na ng gana. Yeah. Pero sana, from the beginning, kung pinakita mo yung apoy, yung initiative mo, magtuloy-tuloy. Yan, no. Nanonood ako ng TV kagabi at saka kanina yung nga yung pinag-uusapan yung namatay na transgender. Di ba yung kanilang pamilya, no? Nakita mo ba yung kapatid niya at saka yung hindi yung boyfriend niyang German, no? Talagang mainit, umaapoy sila kahapon. Talaga. Kasi talagang lumundag doon sa bakod ng Campaginaldo, Nag-aapoy sila dahil again they love, no?
yung kanilang kapatid, lalong-lalo na yung kapatid niyang babae. Kasi pag talagang, of course, it's all about, ito nga, injustice ito, no? Oo. It's all about, paano ba ito, di ba? Talagang mag-aapoy ka, mag-aalab ka. Because when we seek justice for our loved one, di ba? It's because we love, of course, kung minsan may namatayan ka o kaya ginawan ng masama yung no? Usually ganun umaapoy tayo nag-aalab tayo, di ba? I hope that is the kind of pag-aalab, pag-aapoy natin, no? When it comes to of course yung sabi nga ng Panginoon when we receive His word, no? And then when we act upon the word of God, no? May paghihirap pero kasama po 'yan, no? Sa ating pagsunod, sa ating yun nga, yung pag sinagot natin yung tawag ng Panginoon sa ating buhay, no? Ang importante po hindi tayo parang malamig, no? Kung hindi nag-aalab tayong maglingkod sa Panginoon. At tapos may sinabi pa rito sa Son ang ganda, di ba? At ito'y again, sabi mo nga medyo how do we understand this, no? Hindi lang apoy, kung hindi division. Naku, yan, sige nga. Paano mo i-ano yan? I-expound yan. I have come not to give peace, but rather division. Actually, ganito ang tingin ko dito, Among. Let's say, nagsisilbi ako sa Panginoon, and then may gagawing activity, and then maybe one of my family member, babawalan ako, pero ang paiiralin ko, ang mas mauuna yung pagmamahal ng Panginoon sa akin. So, siya ang susundin ko, ang Panginoon. So, magagalit ngayon yung pamilya ko. Actually, nangyayari yan sa atin, Among. Minsan, may katikista talagang nag-pour out siya sa akin ng nararamdaman niya. Talagang, she was a very dedicated catechist. Talagang passionate siya sa trabaho niyang magturo sa mga bata. Pero, ang laki ng problema niya kasi pag uwi niya ng bahay, inaaway siya ng asawa niya. Sinasabi daw talaga sa kanya na, anong pinaggagawa mo dyan? Walang kakwenta-kwenta, sabi daw na. So, nag-aaway kami. Galing ako sa isang mabuting activity, tinuruan ko yung mga bata. Tapos pagdating ko, ang sama ng pakiramdam ko, sabi niya kasi nag-aaway kami. So, yun. Ganun yung ibig sabihin ng Bible, na may division because you follow Jesus. Yeah, that's very true, no? When you follow the Lord, siyempre kalaban mo yung hindi sumama sa Panginoon, di ba? Like for example nga, kung minsan pagka nagsasalita ka ng katotohanan, linalabanan mo yung mga sinungaling. May magagalit sa'yo. Yes. In other words, kung may tatanggap sa Panginoon, may hindi rin tatanggap. Di ba? That will cause division Pero ang importante sa Son, dun sa division, sa angkang side, saka nakapanig. Di ba? Kasi nga, na-divide yung community dahil yung may hindi sumama sa tama, sumama sila sa mali. No? Yung mga ganyan. At nangyayari yan. Dahil, every time that the word of God is being preached, may tatanggap, may hindi tatanggap. Merong hindi. Oo, kaya nga dito sa ating ebanghelyo, pati yung pamilya mo, di ba? Yung sabi mo nga kanina, yung katekistang kuminsan, yung asawa pa niya yung kalaban niya. Ang kalaban niya dun sa trabaho niya. Di ba? Pero napakaganda mong yung finding the truth. And then, kapag ka nakita mo, ito yung katotohanan ito yung truth. So, dito ako papanig. So, doon ka lang magkakaroon ng peace of mind. I remember yung story ni Saint Francis, di ba? Father against his son. Hindi ba yung mismong si Saint Francis, hindi niya sinunod yung kalooban ng kanyang tatay? Di ba? Kasi nga, yung tatay niya medyo maano sa kayamanan. Pero si Saint Francis, di ba? So this is one case na kung minsan, even our own blood relations, they can become an obstacle. Pagka tumututol sila sa ginagawa mo. Kung minsan hindi nila naintindihan, di ba? Ano mo makukuha mo dyan? Wala kang masweldo dyan.
Yun na yung division talaga. Yes, it will really create division, no? Kasi you chose Jesus Oo. eh. And I think it also talks about loyalty. Oo. Sino ba susundan mo? Mm-mm. No? Sino ba ang susundin mo sa buhay Oo. mo? Ang Panginoon ba? O, di ba? Oo. Ibang daan. Oo. Yan. Hindi yung daan na. Tuwid na daan. Yun, Hindi yung dating daan. Diba? Minsan daming daan, di ba? Pero, which side are you? No? Which way will you take, for example, no? Kung minsan it all depends, no? Dahil ano ba yung choice mo? Ano ba yung decision mo? Oo. Depende sa Oo. prinsipyo mo, ha? That's right, Minsan, oo. magde-depend sa prinsipyo mo eh. Ano ba yung prinsipyo mo? Kaya lang, when you choose, be sure you stand by that principle. Hindi yung, wala daw yung sa pulat sa puti or whatever. Kaya Kailangan, kapag chinuse mo yun, you stand by it. Oo. That's very true. Oo. At pag ganyan, you expect, may kakalaban sa'yo, Ay, oo. may That's sasalungat true. sa'yo, may kokontra sa'yo. Oo. Lahat pong yan ay kasama sa ating pagsunod. Oo. Kaya nga, sabi ng Panginoon, nagdadala ako hindi kapayapaan, no? Kung hindi division. Dahil nga, sad to say, unfortunately, Oo. yan, whether you like it or not, Oo. siguradong may kontrabida. Oo. Siguradong may kalaban. Hindi naman magandang pelikula mo pag walang kontrabida eh. Oo. Although, Kasi kung walang kontrabida, walang bida. With the exception of course, bibihira yung kwentong walang kontrabida pero maganda. Kagaya nung Be Careful with My Heart. Yun. Akala ko bang nagsawa Walang ka na? kontrabida doon, Amo. Wala ba? Pero sumikat. Yun. Di ba? Mm. Bihira yung ganun. Bihira yung ganung kwento na walang kontrabida and yet gusto ng tao. Kasi usually, nagugustuhan nila yung mga kontrabida. Hindi lang po sa pelikula, hindi lang po sa sine nangyayari Kaysa yan. tunay. Ay nako, sa totoong buhay. May mga kontrabida. May mga hindi tatanggap at hindi sasang-ayon kahit na tama, Oo. no? Kahit na matuwid na, no? Kahit na mabuti na, no? Ang ginagawa mo kung minsan mayroon. That's why it will really, the presence and the Word of God, no, the presence of God and His Word will really bring contradiction and division. It's because, yun nga, may mga hindi po kung minsan no, tatango at tatanggap sa salita ng Diyos. At pag may mga ganyan na tao, talagang, magkakaroon ng division. Yan. Father against son, son against father, no? Pati Kaya yung daughters-in-law. Oo. Yung mother-in-law. Naku. Talaga Tama. naman yun Parang Pilipino yan, no? Yung biyanan mo. Oo. Buti wala akong biyanan. Okay naman. Kaya nga, no? Okay, at napakaganda itong ating first segment, ha? kwentuhan. At least, I hope that naliwanagan yung ating mga tagapakinig regarding our gospel reading today, no? That Jesus is bringing fire and division, no? Yung dalawang yan, no? Babalikan natin mamaya yan, and of course, we will try to connect it sa ating patron saint, no, of the day. For the meantime, ay mag-text lang po kayo, no, yung inyong mga experiences, insights, and reflection regarding po itong fire at saka yung mga kontrabida. At paano nyo po nararanasan yan sa inyong pagsunod, no, paglilingkod sa Panginoon. I-text lang po natin mamaya, and of course, babasahin po natin sa ating second segment. For the meantime, ay magpatugtog mo po na po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Okay, St. John Capistrano. Natin yan. Sabi kayong telepono. Ayan. Sabi kayong telepono. He's my friend, a man yet a God, he is my friend, a servant yet a king. He stays with me every moment of my days, whose
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment, tinalakay natin ito pong umaapoy na mensahe ng ating Panginoon. Kung minsan may mga gospel reading tayong paano natin maintindihan, no? Because Jesus is talking about fire and division, no? At saka, yun nga, parang nakasalungat sa image ng ating Panginoon na siya merciful, no? Kind, yung mga ganyan, no? Ito, fire. Naku, apoy. At yung nga nasabi natin kanina, yung apoy po ay napakagandang simbolismo ng kanyang presensya, no? Sa Bible and sa New Testament nga, yung Holy Spirit, no? And at the same time, it is also likened to to the Word of God, ang fire, no? In other words, itong fire na ito ay ang presensya ng Panginoon, no? Na parang apoy yan, na dapat po ay magdadala sa atin ng liwanag, sabi ko nga, ng warm, no? Kung minsan lukewarm tayo kasi, or purifying and cleansing effect, no? Just like fire that purifies metal, yan, yung mga metal, no? Sa atin po kailangan maging masigasig tayo. Pagka tungkol sa kabutihan, yung tama, dapat umaapoy tayo, no? Huwag tayong matakot, yan. Atin pong parang yakapin ng lalo na salita ng Diyos na binibigay sa atin. And pagka pinipreach pong salita ng Diyos, may division dahil may tatanggap at hindi tatanggap, may kontrabida. Yan, sabi ko nga kanina, no? Talagang hindi lang po sa sine, pelikula, kundi sa totoong buhay. Oftentimes, the Word of God, His presence, no, will really create division because there will be people who will accept or will not accept, no? At diyan po kung minsan nagkakatalo. Parang yung kanina sabi mo, Sister Son, na position ba yun? Between light and darkness. Talagang nagsalubong. Nagsalubong. Posisyon na magkaiba. Yan. Yeah, kaya may division. Oo. Hindi pwede mapagsama yan. Di ba? It's either you are in the light or in the darkness. Tsaka yung loyalty mo dapat sa Panginoon. No? Sige, may mga text yata tayo. Sige, go ahead. Sige. Okay, from 2272, sabi niya, the essence of Christianity is loyalty to Jesus Christ, the Son of God and Savior of the world. A loyalty that takes precedence over every other relationship. Maya Pabengi po, kabarkadahan kay Kristo from Father Pep and Sister Zon from Anonymous. Ayan. Thank Ganda you. nun, ha? Yun nga sabi ko kanina, yung the essence of loyalty. Loyalty. Kasi pagka sa division, saan ka ba nakapanig? No? Dapat sa Panginoon tayo, di ba? Okay, next. Okay, yung isa pa. Mayroon pa akong dito. Mamaya. 9940. Mahirap po talaga sa buhay Kristiyano pag ang parents nyo po ang mismong hindi pabor sa ginagawa nyo para sa Santa Iglesia. Yung tipong magsisimba lang po, issue pa. Ayan, Anonymous 2. Okay. Totoo naman yun, nangyayari po, no? Lalo na ngayon sa mga kabataan na gustong magsimba, gustong mag-serve sa Panginoon, and then binabawalan sila. Yan. Okay, may text ka pa mo? Yes, meron. Of course. Mayroon akong text, no? Okay, from 1914, no? Ito ay reflection sa gospel din, no? Sabi niya, yun nga, do you think that I have come to establish peace on earth? No, I tell you, but rather division. Ito yung reflection. When we say yes to Jesus, in effect, we also say no to whatever opposes Him. So, totoo yan, ha? Kaya nga, may yes, may no, no? May tatanggap, hindi tatanggap. Fear, no opposition. Huwag ka matakot pagka yung mga kontra-kontra. Sa'yo. Hold on to your conviction. Ayun, totoo yun, no? Yung conviction mo, yung principles mo, wag mong bitawan. Yes. And then, sabi niya, the serenity of conflict, at talagang may conflict, may division nga, is the measure of our faith. The severity of conflict. So, in other words, paano mong i-endure itong conflict na ito?
ito ay isang sukadan daw, no? Oo. Ng ating pananampalataya. The more na severe siya, the more Yun. na grabe siya, parang yun yung sukatan ng pananampalataya That's right. mo. Oo. Kasi hindi ka susuko eh. Yes, ang ganda, no? Di ba? Oo. Kasi madaling sumuko eh. Ay, para matapos na lang yan, sige. Suko na ako, pero hindi. Kailangan mag-hold on ka sa conviction mo. Okay, at alam mo, Sister Son, tama itong nasabi nga nitong ating texter, no? Lahat tayo nasusubok, no? Okay, konekta na nga natin ngayon dahil nga, alam mo, of course, ang buhay ng mga santo, marami silang naging pagsubok, di ba? Oo. It's always impossible na may, yung all throughout their journey is smooth sailing. Oo, Hindi nga eh. pwede, Yun nga, no? tsaka kanina yung nabanggit ko na kapag nagsisilbi ka and then na-realize mo, bed of roses ang buhay mo, parang you have to think twice. Bakit? Kailangan may pain of the cross pa rin. Kasi wag po nating isipin, sige, magsilbi ako sa simbahan, sa Panginoon para mawala lahat ng problema. Hindi po. Kailangan po meron pa ring pain of the cross. Yan. Yes. At sige nga't bigyan mo ko ng ilang detalye sa buhay ni Saint John Capistrano. Yan. Okay. Una among, wow, tapos siya ng pagkaabuga siya sa Perugia. Patron saint ng mga juris. Juris, so Parang nasa courtroom tayo, no? Oo nga eh. Sige. Sige. And then nagkaroon siya ng vision Okay. in which si Saint Francis of Assisi parang iniimbita siyang maging pare sa Franciscan order. Yan, Franciscan kasi si Saint Francis. Oo, yan. pero siya, nakulong muna, no? He was actually okay. betrayed, no? Kasi dahil marunong siya ng batas, inappoint siyang governor at Perugia, no? Tapos nagkaroon ng gera, na-imprison siya. And then, yun nga, yung vision na sabi mo. Oo. He entered the Franciscan community, no? At Perugia. Siguro ba, why Saint Francis? Si Saint Francis kasi talagang kilalang-kilala siya sa pagiging, di ba siya yung na tinalikuran ng kayamanan? Talagang yung radical ang kanyang buhay, no? Oo. Very radical. I would say Hindi that's madali yun kasi. Yes, oo. Talikuran ng kayamanan mo. Tsaka yung para lang sumunod sa the Panginoon. comforts of life, Oo. no? Yung Hindi bang madali yun. nakasanayan mo na. Oo. And then, Oo. talikuran mo. At dito, tingnan mo isang abogado, naging gobernador, although he was in prison because of the war. Oo. Pero he decided to live a poor life. Kasi alam natin yung mga Franciscan, di ba? Yung currency nila, poverty. Yung they are always poor when it comes to their lifestyle, di ba? May pa nangyari sa kanya si Saint John Capistrano. Nung minsan nagpipreach siya, no? And then after one of his sermons, more than 100 young university students entered the Franciscan order. Wow. Ano lang yun, pagkatapos ng isang preaching niya. Convincing. Oo. Ako palagay ko hindi lang yung, of course, yung preaching siguro very powerful preacher siya, no? But I believe, rin siya, yung witness. Witness. Yung witnessing niya. Oo. Habang Diba? nagpipreach siguro, talagang nakikita rin sa kanya. At saka yung alam nila yung buhay Pinipreach nila. niya, oo. Alam ng mga, siguro yung mga nakinig sa kanya, ang buhay nito. Oo. Dahil nga, itong mamang ito kung ako lang, no, I meant to say, may somebody na ako. And yet, he bowed down to his Franciscan calling. And then he, opted to be poor. And at the same time, ito nga, to really use his intelligence and brilliance, no? Sa kanyang pagiging, pagiging isang preacher. Kaya nga, nasabi mo nga, no? Sabi nga dito sa kanyang isang nasusulat tungkol sa kanya, after his ordination, he traveled throughout Italy, Germany, Bohemia, Austria, Hungary, Poland, and Russia. Oo. Ang daming mga bansang yan, Oo, preaching penance and establishing
numerous communities of Franciscan renewal. Yan, yung sabi mo nga, yung na-converte sila. Oo, 100 Di ba, yung young university students. You know? Biglang naging pari at madre. Yun ang napakahirap ngayon yung Oo. you inspire young people, no? Ay, oo. Mahirap pa mo. Noon wala pang internet wala pang technology, no? Oo. Siguro medyo mas madali. Ngayon marami ka ng kalaban. Oo. Kung magi-invite ka na maging madre tsaka maging pare. Ay, Sus Maria. Ilan lang yung estudyante mong theologians, 4 lang, di ba? Oo. Apat lang. Ano na yun, marami na yun, Sister Son. Ay, marami na yung 4. Oo, yung dating estudyante ko, 2 lang Nagtuturo po si Mong Pep tapos sa mga tapos theologians yung- nating seminary. Yung pangalawang year na nagturo ko, 3. Ngayon, 4. Thanks be to God. Thanks be to God na yun. Oo. Kung minsan nga, buti may pa may 4th year pang tinuturuan. Oo. I mean to say, talagang alam naman natin ito, no? Yung the harvest is rich, sabi nga, but tuloy mo. The laborers are few. yun. Oo. I think pagka sa Panginoon talaga, no? Pero I am really quite amazed with the life of Saint John Capistrano, no? Oo. Yung bang siguro napaka-powerful nitong preacher na to that he was able to, encourage, no? This young, men to enter the Franciscan order, no? Ang dami, no? Oo. At saka yun nga, everywhere he went, no, in his travel, talagang nag-preach siya about penance, no? And then, yun nga, yung establishing communities of Franciscan renewal. Pero itong nangyari, Sister Son, Oo, sige. when Muhammad II was threatening Vienna, Rome, and Rome, naku, St. John at the age of 27 pala siya, no? Bata pa, Oh, was commissioned by Pope Calixtus III to preach and lead a crusade against the invading Turks. Yan, yung mga Muslim at saka mga Turko, no? Of course, alam natin, no? Hanggang ngayon naman talaga kung minsan na nagbabakbakan yung Muslim at saka Kristiyano, di ba? Pero noon, tinatawag itong Holy War, yung crusade. Parang ngayon, yung nangyayari dyan sa Iraq, di ba? Mga ISIS, tapos ang dami pinapatay ng mga Kristiyano, di ba? Parang mga persecution Yes, na talaga. yes. Parang nung panahon ng persecution. That's true. This is the modern, yung war between, religions, di ba? Kung Kristiyano ka, papatayin ka nitong mga ISIS na to. Grabe naman itong mga ISIS na to. Kung minsan nga, kahit na daw na-convert ka ng Muslim, basta't ayaw ka, galing ka sa Kristyanismo, papatayin ka rin. Yes. And ito nga, siya naging leader nitong 70,000 Christians. Dami. Kasi nga itong the Great Battle of Belgrade against the Turks in 1456. My God, no? 15th century. 15th century. Kasi nga, siya kinomisyon ng Santo Papa na labanan itong mga yun. No? It's a holy war. Pero yung sa Muslim, yung jihad. Parang equivalent ng jihad ito Pero sa atin, holy war, yung mga krusadang ito, they are necessary. It's because, of course, Christians are being threatened. No? Yun nga, yung dyan sa, tinan mo. Nakikita mo ba yung sinubaybayan mo ba yung ISIS na, yung sa Syria, sa Iraq? Naku, yung mga itong mga local Kurds ang tawag yung mga local fighters, no? Yan, humahawak na ng baril kuminsan mga bata pa lang yung kasi ito yung mga babae ang lalaki ng mga armas nila. They have to arm themselves and they have to defend their families and their land. Makikita mo itong mga local fighters nila, no? And I think some of them are Christians. Parang ganon, parang itong crusade against the Turks during the time of Saint John Capistrano, no? Alam mo siya a son of a German knight. German knight ang Kaya may siya, yung bang may background siya
sa gera. Sa fighting na ganyan. Oo. Actually, yung dinamong nangyari na rin noon sa Mindanao, di ba? Mga bata pa may hawak ng baril. Of course, lately hindi na, pero noon, mga 10 years ago, ganyan din ang nababasa natin sa Mindanao. That's right, no? So, during that time, talaga hong, baka sabihin ng mga tagapakinig natin, talaga? No? Yung simbahan, nag-involved din sa mga holy wars. Yes, opo. Ito po ang mga tawag natin mga crusade. No? Hindi ba yung sa Battle of Lepanto? Yan. No? Wag na tayong ito yung sa kay history natin. Yes. Yung Battle of Lepanto dahil yung mga Spaniards, 'di ba? They yun nga against Muslims, no? They have won dahil sa pagrorosaryo nila. Likewise, itong mga krusadang ito, they are really needed, no? Itong mga holy wars. Because these wars, kaya nga holy because we have to defend the faith and at the same time, we have to stop bloodshed, 'di ba? Yan nga yung mga murang edad, nakita mo naman yung Diyos ko, karumalduman. Kung minsan mga babies, mga malilit na bata, papatayin ng mga ISIS na to. So, I think they have, of course, the right to defend. Diba? So, ito ang nangyari dito sa ating patron saint of the day, no? And then, he gained victory, Sister Son. Nanalo siya. Yan, talaga sigurong nagdasal. Kasi alam mo, may siya, may devotion siya sa holy name of Jesus and His Mother. He instituted, he was the one who inspired, itong kasama si Saint James of the March, and then they were students under Saint Bernardine of Siena, who inspired him to institute the devotion of the holy name of Jesus and His Mother. Dinefend pa niya ito, si Bernardine of Siena, ang former teacher niya. Dinefend niya kasi nakikriticize si Bernardine ng mga preaching devotions niya to the holy name of That's Jesus. right, that's right. Dinepensan niya. Oo. Kaya nga, ako, palagay ko, isang dahilan yan, kaya nanalo sila, no? Just like yung Battle of Lepanto, diba? Yung intercession ni na Blessed Mother, no, pagrorosaryo. Ito, the holy name of Jesus, no? Di ba may holy name tayo? Oo, yung mga parang ANF. Holy namers. Ako mayroon ako diyan sa dati kong parokya. Halos din sila, EMDC. Yes, holy name of Jesus, no? May holy face. May holy name. Iba naman yun. Yung holy susunod ang holy arm, holy eye, holy hair. Di ba? Pero yung what's in a name, di ba? So I think this is one, for me, one reason why Saint John Capistrano, won the victory over the Turks during that time, no? Pero kasawiang pala, Sister Son, 3 months later, he died in Hungary. Hungary, Kaya nga, ito ang kanyang feast day, October 23, and he is a patron saint of jurists. Yan, parang nasa trial tayo ngayon. Pero yung nga, hindi ba sa korte, sa trial, no? Yan, may division dyan. Oo. Talagang yan ang unang-una. Diba? Ano ba ang katotohanan? They have to seek justice and what is true. Dalawang abogado ang naglalaban. Pero kung minsan sabi na, that is not true. Ganyan, objection overruled. Parang palaging nag-aaway pag nasa korte. Oo nga. So, objection overruled. Sabi niya, I will, Your Honor, sabi niya, I will present to you my evidences according to Exhibit A and Exhibit B. Ganyan, Sister Son, may mga ebidensya yan. Oo. Para kang, yung abogado? Abogado na kulang na lang akong portfolio. Diba? Naging pare, dapat sana abogado. That's right, no? Pero, ang pagiging abogasya, Sister Son, yun, saan ka ba nakapanig? Diba? Loyalty. Tsaka talagang doon ka That's right. yung stand. Hindi ba, don't you know, nakakita ka ng, ng, yung court scene, nakakita ka na ba? Oo. Sige. Naging na nga ako witness Okay. Bago ka mag-witness, anong gagawin mo? Sa Clark.
Hindi, bago ka mag-witness, anong gagawin mo, Sister Son? Anong nag-witness ako, Among, kinausap ko muna yung lawyer ng mga empleyado. Okay. Sabi ko, Sige. basta sabi ko, pwede ba, wag mong, yung sasabihin ko kung ano yung nakita ko, Mhm. wag mong padagdag. Sinabi ko yun, Among, talaga sa attorney. Oo nga. Wag mong padagdag, hindi ko kukulangin. Kung ano yung nakita ko, kung ano yung narinig Oo. ko, yun ang sasabihin ko sa korte, sabi ko. Oh, Yun- sige, yun sige, ang okay. una. Nandun na ako. Ngayon, ipo-fast forward natin ang konti. Oh, Nasa sige. witness stand ka na. Oo, sige. Okay. Bago ka mag-witness, bago mo salaysay, anong gagawin mo? Oo, susumpa Yun, ka. Actually, yun yung ang kamay mo, maganda. ipapatong mo pa sa, Oh, sa Bible, Oo, di ba? Yung isa, sa Bible. Oo, Tapos susumpa sabi ka. nung, ano ba, clerk of court ba yun? Oo, susundin Sabi niya, mo do you yung sasabihin swear niya. to tell the truth? Nothing but the truth. Oo. Oo, yun. So help you God? Oo. Yan. Di ba Oo, ganda, totoo ganda? yun, oo. Pero ang Yun. gandang manood. Kaya nga. Very interesting Tingnan mo talaga. yun, no? Do you swear to tell the truth? Nothing but the truth, no? Oo. So help you God? So nandun ang Diyos. Diba? Oo, Nakapanig ka ba sa sa katotohanan? Kasi Oo. lahat ng nakapanig sa katotohanan, nakapanig sa Diyos. Mm. Yung hindi nakapanig, naku, yan, division yan. Yun, oo. So, doon mo na makikita talaga yung division. Kaya nga alam mo, itong patron saint of the jurist, ha? Oo. Yung mga jurist kasi, ano yan yung katulong ng judge. Ng judge. So. Para ano sila, have you reached a verdict? Yung mga ganyan, ha? Oo. Yan. Oo, ang sarap makinig eh. Kaya Manood. kaya kasama yung mga jury. Oo. Kasi pero dapat bilang members of the jury, Mhm. naku dapat patas ka. Oo, yun. You have to Talagang weigh all the fairness talaga, evidences, di ba? Ano pa yung mga credibility ng witnesses na to? Yan. Oo. No? Yan, pero kailangan suriin mo, Sister Son. Kaya nga yung jury, kailangan. Yun ang trabaho niya. No? Na sila lahat members of the panel of the jury you know. So bakit napunta tayo diyan, no? Oo nga. Anyway, kasi iyan ang patron saint. Okay. Patron saint of the juries. Okay. And it's because when you Patron saint of the jury. become a members of the jury, no? Talagang naku dapat nakapanig ka sa Diyos, no? May texters ba tayo? Oo, Sige. Saint John Okay, habulin mo. Okay, habulin ko. Among, mag-wave ka sa camera kasi sabi ng texter 0221, good evening, barkadahan kay Kristo, pinapanood ko po kayo ngayon. God bless. Talaga. Oh. Okay. Baka yung mga nasa labas ng na mga, ano bakit may anghel tayo sa labas, Sister Son? yung mga youth ng Santa Oh, yung Rita. mga yan. anghel. Bakit hindi pumasok sa kalangitan dito? Ano, nga. Diba? From Okay. 812. Nasa labas sila ng langit. Sige. Mayan niya ing pupusanan pag malugod niya ing mamwat. Wow. Naku, Kalupa totoo ng yan. Jesus. Totoo yan. Pauli ning lugod na kako at keka dinaw ne ing keyang sarili. Wow. Lugod ay manyang nanumang kapalit. Manyad ya siguro ni. Wow. Manyad nanumang kapalit. Yan. Lugod damani batang king tapat a puso. Pusong dalise alinugod kay katamo. Alayang aliwano na yung kay katamong ginong Diyos si Yesu Kristo. Mayap abengi po, barkadahan kay Kristo. God bless po. Yan. Very good. May Napakaganda isa ng pa. reflection. Ay, sige. Oo Okay, nga, go may ahead. isa pa from 8700. Good PM po sa inyo. Ang pagsunod kay Kristo ay parang ginto na kailangan itubog sa apoy para matanggal ang dumi at malaman kung dalisay nga ang ginto. Ganyan din tayo. Dapat Very good. nating paalabin ang pagsunod sa Kanya at pasanin ang krus. From Brother Alfred. Pakibati ang anak ko, si Uziel T. Eunice at si Carol Mrs. ko. Salamat po. Si Okay. Alfred ito, yung estudyante Oh, natin. nag-aapoy siguro. yung kanyang text, ha? Oo nga. Very good, Brother Alfred. Okay. Okay, wala na, Sister Son. So, let's end our Thursday episode with a very beautiful short concluding prayer, no? Lord Jesus, may your love consume me and transform my life, that I may truly desire nothing more than life with you. Make me strong in love and fidelity, that nothing may hinder me from doing your will. Amen. Okay. Okay, may Paano mga announcements na ka? ako? May O wala? announcements? Wala pa. Yung, ano pa naman, sa Saturday, yung Alfie yan. At yung mga preparation Okay. sa cathedral, no? I think, ano?
Bukas nga, yata may bukas may practice ba bukas? May briefing kami 2 p.m. daw. May mga ako, practice. Okay, very may good. briefing kami bukas. Yan. May mga marshal sa labas ng bote. Ano ba, dinadakip ba yata tayo? Yung pong yung yung mga kasama ko po 12 Okay. yata tayo na Bukas. we were chosen to give homage to our incoming Archbishop. Bukas po 2 p.m. magkita-kita po tayo sa Cathedral. 12 Very po kami good. among. Sige. Okay? Magpaalam ka na, Sister Son. Ito po Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Sana po gayahin natin ang santo natin ngayon, Si Saint John Capistrano. Capistrano. Kahit po katiting lang magaya natin, napakalaki na pong bagay yon. Ayan, ito po Sister Zon Kayana, nagpapaalam na po. Goodbye po, good night, and God bless you. Opo, at mapalad po tayo, may isang santo tayo, kamukha ni Saint John Capistrano, nag-aalab ang kanyang pagmamahal para sa Diyos, no? At sinuungan po niya ang lahat ng mga pagsubok sa buhay niya. Pero yun nga, sa kanyang pananampalataya sa Diyos, ipinakita po niya kung sino yung mahalaga. Ang kanyang loyalty nasa Panginoon, no? In spite of the divisions and the persecutions, no, he was able to prove his love, no, to our Lord. Kaya sana po ay gayahin natin at tayo rin ay maging matapang at matatag na mga patotoo ng ating pananampalataya. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Commission ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig.